Hello guys, good morning and welcome back to Entong's World Channel. So ayan, every morning nagdidilig tayo dito sa ating kulungan. So kanina nagwalis na rin tayo dun sa loob kasi naka-graze na yung mga native goats natin and yung mga upgraded. So ayan, nililinis natin tong area. Sama na rin yung mga feeder nila kasi na-stock yung mga dumi. May babrushin din natin yan. And then ipapakita ko sa inyo yung update sa ating silage na corn stalks or yung pinakapuno lang ng mais. So kung last time maalala nyo yung last upload natin, nakahingi tayo ng corn stalks plus giniling natin and then ginawa nating silage. So andito yung mga drums. Bale isang drum na yung na-open natin last day, ayan. And then ngayon, for the purpose of this video, papakita natin yung update sa ating corn silage, kung gaano ba siya kaganda, kung nag-ferment ba siya or nagdi-decompose. So bago ang lahat, shoutout sa inyo, sa ating mga subscribers and sa mga bagong manonood dyan, viewers ng ating YouTube channel. Please don't forget to like, share, comment and subscribe nyo na rin para updated kayo sa ating mga next YouTube vlogs. Welcome back to Entong's World Channel. So ayan, good morning po sa inyong lahat and Happy New Year po sa inyo, sa ating mga subscribers dyan na nanonood sa iba't ibang sulok ng mundo. Good morning po sa inyong lahat. Bago natin umpisan itong video, shoutout sa inyong lahat dyan, sa mga kamag-anak ko sa abroad and then yung mga kaibigan natin dyan sa iba't ibang sulok ng mundo plus yung sa ating mga new subscribers. So shoutout sa inyong lahat. And ngayon, this morning papakita natin yung update dito sa ating silage last time na corn stalks or yung pinakapuno lang ng mais. So excluded or hindi kasama doon yung mismong bunga kasi nga ito yung tinatawag na white corn, yung mga mais na panlaga. And ang ginagawa nila doon, ina-harvest yung pinakabunga ng mais and then naiiwan na lang yung pinaka stalks niya. So instead of maging waste siya, ang ginagawa natin is siningi and then ginawa nating silage. So nakapag-imbak tayo ng 270 liters na malaking drum plus yung tatlong maliliit na drums. So hindi ko alam kasi kung anong exact na sukat nitong drum na ito. Pero at least nakapag-stock tayo. So mamaya bubuksan natin tong isa and then ipapakita natin yung kanyang laman. Kung maganda ba siya, nag-ferment or nag-decompose. Bago ang lahat, ayan, pakita muna natin ng updates dito sa ating ibang mga alaga. So dito may mga kakapisa na naman na crossbreeds ng mga manok. So itong nanay na ito, ayan, medyo may lahi na rin to ng ng heritage chicken. Plus pinaistad or pinaasawa pa natin dun sa mga kak na na malalaking lahi. So ito yung mga na-produce. Plus dito sa kabila meron din. Ayan. And then syempre dito sa right side ito yung ating Japanese chabo. Plus dito, ayan, nakakulong pa itong mga sisiw na to. So itong mga to may mga dumalaga na, tapos mayroon ng binatilyo. Ayan, karamihan, halos tignan nyo sa kulay, malalaman ninyo kung ano talaga yung na-cross sa kanilang lahi. So sa kulay pa lang malalaman natin na Rhode Island Reds yung lahi nito. Maganda rin kasi yung mga ganyan, mga crossbreed talaga kasi naghahalo yung lahi ng native, ng mga hybrid. So mas napapalaki yung lahi. And then dito naman sa kabila, ayan, syempre yung mga na-hatch dun sa incubator. So ayan, malalakas na rin sila, masisigla. Tapos ito yung natural way of breeding. So ito yung nagpisa, yung nanay.
Plus dito sa area na to, yung mga halo-halong lahi, merong Japanese Bantam, meron yung mga Heritage Cross. So ito yung mga, ayan yung puti, Japanese Bantam, yung Japanese Chabo. Yung malaki-laki, yan, may lahi siguro itong ano, Buff Orpington. Ayan. And then dito pa sa part na ito, ayan, tignan nyo naman, nalalaki na. Medyo madilim nga lang. Tapos yung ating Japanese Chabo. Ito, Chabo pa. Ayan. Plus yung ating Muscovy Ducks. Ayan. Lalaki na nila, oh. Mga 3 months old na Muscovy Ducks. So, ano itong mga barakol, lalaki. Ayan. Ang lalaki. And then guys, update tayo dito sa ating mangilan-ngilan na mulatto grass. So ayan, yung regrowth nya, tumutubo na sila. Mulatto grass. Hindi kasi natin alam kung anong variety ng mulatto to eh. Pero for sure mulatto talaga to. So ito yung mga runners before, oh. Yan, nagbumultiply na siya. Hintayin na lang nating dumami. Ito, hindi pa kasi siya naging runners, oh. So hintayin natin siya magkaroon ng ugat. And dito meron pa rito. Ayan. Hintayin nating dumami para pag kumapal na siya, pwede nating i-transfer yung iba. So ayan, dito nakarating pa pala rito ito. Ayan, meron pa dito. So sana maparami kasi maganda rin tong source ng pakain sa mga alaga natin. Pwede rin to sa mga manok, bibi, ganyan. Ang gagawin, i-chop nyo lang. Tsaka yung ano niya, yung mismong pinakadahon niya, malambot. Yan, hindi siya gaya ng napier grass na masakit pag na ano, nagasgas sa katawan ito. Yan, ang lambot, oh. So dito naman tayo sa likod ng bahay. Ayan, medyo maaliwalas ng konti dahil nga nakikita natin itong mga tanim natin is unti-unti na ulit tumutubo. Ayan, yung mga regrowths niya is napakaganda. So kahit walang ulan, kahit pa paano yung pinakahamog sa umaga yung nagiging source of water nila. Bale, hinintay lang kasi nating maibalik or mahiram yung naghiram ng patubig natin, si Uncle Forge. Bale, nagpapatubig pa kasi siya ng mais, kaya hindi pa naihatid dito yung ating patubig. So hintayin natin siya, and then papatubigan natin itong buong napier area natin plus itong mga sitaria para mas mabilis silang lumago. Tapos sasabayan rin natin ng fertilizer tsaka yung manure para mas green yung maging dahon nila. So ito, yung ganyan siya kaluwang. Yung kung kita niya, medyo maliwanag. Ayan. So ayan mga tropa. Ayan, no. Yung na-harvest natin before na sitaria, tumutubo ulit. Ayan, dito sa area na to, medyo makapal nga lang yung ligaw na damo. Pero okay na rin yan. Pwede din natin yung gapasin tapos ibigay dun sa ating mga alagang kambing. And then ayan, no, update sa ating purple napier. Ito pa lang yung kanyang regrowth. Medyo mabagal. Unlike dun sa pakchong, ito yung pakchong, mas nahuli pa to. So ito, ano lang na attach lang dun sa lupa. Hindi naman natin siya totally itinanim. Pero ayan, tumutubo na. So ang bilis ng tubo ng pakchong, unlike dito. Medyo mabagal pala tong purple napier. And then dito sa right side ng aming property, yung mangga nila rito, nabalot na rin ng papel yung mga bunga. So dito pala nakapastol si buntis ngayon. Ayan. Siya. So ito yung ating inahin na due date niya is this January. So tignan nyo naman yung tiyan, napakalaki. Ayan, mga ano na to, quadruplets line. So ito na stud ni Tenga last time, kaya napagandang kalahi talaga ng native na to. Kaya hindi rin natin dinidispose kasi masipag siyang mga anak, tapos yung pag-aalaga niya sa mga anak niya is napaganda. Ayan, laki ng tiyan. Itong kambing na to, more than 5 years na ito sa amin kasi nga talagang napakatibay niya. Kung hindi ako nagkakamali, 4 or 5 years. So ayan, papastol mo lang sa bukid kung ano-ano lang kinakain niyang grass. Hindi siya maselan, tapos never itong nagkasakit. Ang maintenance lang naman natin sa kanya is purga.
Tapos nagbibigay lang din tayo ng B-complex. Yung sa DCM hindi tayo nakapagbigay sa kanya kasi nga andito naman siya sa wild kung ano-anong legumes ang nakakain niya. So ayan ganyan lang yung kinakain niya, yung mga grass na tumutubo dito sa likod ng bahay. Laki ng tiyan Yan. So dito naman tayo sa iba pang taniman natin ng napier grass. Ito yung mga kakapunla natin. Ito order natin online. So titignan natin kung maganda ba tong variety na to. Marami rin siyang suwi. So dito naman mga kalat lang din na napier kasi dito tayo nagtapon before ng mga stocks. Hindi natin na tanggal. So ayan, nagsitubuan sila. Hinayaan na lang natin para maging source din natin ng ipapakain sa mga kambing. So plus dito sa area to ng napier grass, yung mga nagre-regrowth na ulit ayan ang pakchong variety. Ayan. Yan ang sasabi ko, pag every morning moist yung dahon nila kasi may hamog. So yan na rin yung pinaka tubig nila, pero kulang pa rin yan kung tutusin. Dapat mas maganda talaga pag napapatubigan para kahit ilang linggo kayong hindi magpatubig, at least nabasa na yung pinaka roots nya. So yung iba sinasabayan ng fertilizer pag ganun kasi mas maganda and mas greener yung magiging dahon nila. So maganda itong napier grass guys, ilang years na natin itong napapakinabangan. So nanggaling pa to dun sa kaibigan natin dyan sa kabilang baryo. Yan mutubo na sila. Then ito medyo malinis na yung area. Yan guys, ito yung last time medyo madamo. Tignan nyo naman yung space sayang pa tong space na to. Kung ma-harvest man tong bunga nito, isusunod ko to na titriman. Ayan, natriman ko na to. Susunod natin to para mas maluwag yung taniman natin kasi ang pinaplano natin is magtatanim ng mulato at mombasa para just in case na gusto nating mag-graze. Dito na lang sila. Magiging grazing area to, tapos lagyan na lang din natin ng gate dito. Unti-unti. Kasi dito sa likod na to, tinataniman ng iba't ibang klase ng pananim. Ayan, may napier pa tayo dito last time. Ayan kinat natin. Tignan nyo naman yung regrowth Kulang sa alaga, pero talagang mabilis siyang paramihin tong napier grass. Hindi rin siya maselan. So napakaganda. Then dito sa likod, meron dito yung mga iba't ibang klaseng pananim. Like dito, last time wala pa to, pero ngayon tinaniman na ni Uncle Pording ng mais. So ito yellow corn to. Ayan, binebenta nila ng yung mismong bunga. Ayan hanggang doon sa dulo. So yun, may isa pa kaming mangga doon. Yun lang tumal na talaga sa bunga. Tapos meron din kaming sampalok, ayan, hitik sa bunga yan. Plus yung fish pond namin nandiyan sa likod ng mangga. So pag nabakuran talaga to talagang nagiging integrated to. Yan, nakaplano na lahat ito guys. Pero mag-umpisa tayo siyempre sa cyclone wire kasi mas mura siya. So ganun lang yung babakod natin. Tapos itong mga area na to, ang mangyayari dito, nakikita ko na kung hindi legumes, tataniman natin siya ng bombasa grass kasi yung bombasa kahit partially shaded, maganda yung tubo niya. Dito natin lalagyan kasi sayang space Imagine niyo, diyan yung mais na yan hanggang diyan, dito hanggang ito yung linya na yan hanggang diyan yung property namin. So medyo maluwang. Kaya nga just imagine kung hanggang dun yan, pwede pa kayong magtanim dito sa gilid-gilid ng nyug, 'di ba? Napakaluwang pa. Kasi mahirap pagkain ng kambing. Ang gusto natin yung mga kambing natin maparami natin para just in case man gusto nating halimbawa bulog, gusto nating magkatay o may available, gusto nating magbenta, pwede rin para may source tayo ng income pa konti-konti. Ayan puro maisan ngayon guys. Ayan, napakaluwag. Yan mga tropa, bale kakabanggit nga lang natin dito sa patubig natin kanina. So ayan, naihatid na ni Uncle Pording and sinamantala na nating magpatubig dito sa likod ng bahay para din maging
basa itong lupa ng taniman natin ng mga forages. So mas maganda yung ganito para mabilis yung kanilang pagtubo. And then mamayang hapon lalagyan na rin natin ng fertilizer, bali isasaboy na lang natin para mas maging greener yung kanilang dahon. Ano mga tropo, dito inuna muna natin dito sa area ng purple napier tsaka dito sa sitaria grass para mas maging malago sila. Kasi dry na yung lupa ngayon kaya mas kailangan nila ng tubig ngayon. So yan muna rapid dito. And then doon isusunod natin doon sa may mas makapal na area ng napier grass. So yung ibang napier dito sa bandang gitna is pangit na yung tubo. So I'm planning to cultivate again dito sa area na to. Pag natanggal na rin talaga to, totally natanggal na. So unti-unti nating tatanggalin yan, tapos papaararuan natin and tataniman natin ng napier grass. Ayan guys, no? So asikasihin muna natin to and then balikan ko kayo mamaya. Papakita na natin yung actual na itsura ng ating na ferment na, or actually hindi pa siya fermented kasi nga ilang araw pa lang, 5 days, pero i-check na lang din natin para makita ninyo kung ano ba yung itsura nung ating in-stock na corn stalks. So yung nagiling natin yon. And then ayan, by the way pala, nilipat na natin si Mikmik dito sa kabila, dito sa ating anglo, para may stud na rin siya kasi first time niya. Hindi muna natin siya papaistad sa full blood na bower. So baka mahirapan kasi siya dahil napakalaki nung mga full blood bowers. So ayan, mga hybrid natin. Tapos yung ating bisiro. Ayan. Shhh! Hedo! Taray ko. Tapang ng nanay. Ayan o. Pogi. So, yung tatay niya si Anglo plus nanay niya. Diba? Ganda rin o. Ayan, yung itsura niya oh. Tapos yung sungay niya, makikita ninyo oh, nagda-dry na. Ayan, indication yan na maganda nga yung dehorning paste. So hintayin na lang nating malaglag yan para masabi natin na sobrang ganda talaga siya. Kasi meron yung mga nagde-dehorn na pinapaso, di ba? So kawawa kasi yung kambing. Unlike dun sa pinapahid, mas siya, mas madali siyang gawin. Okay, subukan na rin i-stud ng tenga oh. Yan guys, so kukunin natin itong isa and then i-check natin. Ito ilagyan natin dito. Check natin kung maganda ba yung pagkaka-ferment ng ating corn stalks. So guys, ready na ba kayo? Check natin. Check natin kung maganda yung pagkaka-ferment niya. Oh, so guys, ito pala yung 5 days old pa lang 5 days old simula nung giniling natin, tapos i-stack natin dito. So naglagay din tayo ng molasses sa loob. Bale, yun nga yung ginagawa natin. Naglalagay din tayo ng molasses para mas maganda yung fermentation. Para sa atin based on experience lang, kasi meron talaga yung mga magsa-silage na hindi naman talagang lalagyan ng molasses. Kasi ito walang bunga. So ano lang siya, dahon. Mas malakas pa rin yung mas maganda pa rin yung ipoprovide na energy nung may bunga. So ito na guys, ready na ba kayo? Ayan, so ayan na sila, nag-aabang na. Oh. 5, 4, 3, 2, ayan, tingnan natin. Oh, ayan, diba?
Yung kulay niya, after 5 days ito So, tignan nyo naman Nagano na siya, nagiging golden yellow na siya. Hindi pa siya actually totally na ferment kasi dapat talaga 14 to 21 days. Yung iba ganun So tayo, binuksan na natin kasi hindi pa tayo nakakuha ng ibang ipapakain sa mga kambing natin mamaya pa. So for the purpose of this video, para makita nyo lang kung okay ba yung pagkakaano natin, kakagawa. So ayan siya, didistrap na natin to. Didistrap. Ayan. Ayan siya. Diba? Hinihintay na nila. Tapos sa amoy niya, ayan, maasim na rin yung amoy niya. Guys, diba? Ganyan lang. So ipapakain na natin Try natin kung gusto nila. Yan, makain din sila. So guys, ito walang bunga to Ang ginagawa ko na lang, nagbibigay tayo ng concentrate na feeds. Yung nabibili natin sa mga poultry supplies. So ito. Ayan, pag nagdi-distrap kayo ng silage. Kasi ito siksik talagang mabuti itong ginawa natin para iwas amag. Tapos once na ma-open nyo na kasi, kailangan ganyan lang pa konti-konti yung kukunin nyo. Ayan. Ayan, pa konti-konti lang. Ayan, ganyan siya Ayan. So yan guys. May mga tropa ang ganda ng natin. Kung maluwag-luwag lang yung taniman ng mais, napakaganda nito. Ganda talaga ang isa silage. So hindi kayo mahirapan magpakain. Yung 1 day process lang na gagawin ninyo, magpapagod lang kayo ng isang araw. Pwede nyo nang i-imbak ng ilang buwan or pwede rin ng taon. Basta maganda yung pagkaka-compact ninyo. Kasi yung compacting yung pinaka talaga dyan, pinaka-basihan natin ng pagsasilage. So, pag di nyo kinompact, may possibility na amagin at masisira. Ayan. Kita ng ito pa. Tingnan nyo. Well compacted to guys. So, oops, wag yan. Ito pa, unti-unti na rin kumakain tong bisiro natin Ayan, medyo marami-rami pa to. Tsaka yung amoy niya, nagiging na siya, maasim na matamis. Ang bango ng amoy niya. Masasabi ko na nag-golden yellow siya kasi. Ayan, tingnan niyo sa kulay ng dito sa ating video. Diba? Yan lang. So guys, ang advice ko, kung pwedeng maging practical sa goat racing, gawin ninyo kasi lalong-lalo na kung gusto niyo naman talagang mag-alaga ng mga kambing, kailangan talaga ready kayo sa pagkain. Kasi tayo, nagre-ready tayo. Yan, kahit papaano makakasurvive naman sila. Dahil nga, lalo nga yung panahon ngayon, ang daming nag-aalaga ng baka dito sa province. Tapos, dami kayong kaagaw sa pastulan. So mas maganda na rin siguro magpatanim na lang ng mais. Tapos ganito ang gagawin ninyo. Isa silage ninyo. Hindi pa kayo mahirapan na mag-cut and carry. So okay lang naman ang cut and carry basta yung may area kayo na taniman sa likod lang ng bahay ninyo. Ayan Ayan. Guys gusto nila Istad niya So mga tropa yun lang muna ang ating video for today. Sana nagustuhan ninyo and ayan, sana nagkaroon din kayo ng idea kung paano yung ginagawa natin dito. Kung hindi nyo pa napanood yung ating previous video about dito sa pag-silage, mayroon tayong video dyan. So ipapanood ko na lang sa inyo yan. Lalagyan natin sa link sa ibaba. So guys, thank you guys. See you next time and shoutout sa inyo lahat. God bless po and Happy New Year sa inyo lahat. Bye bye.